Isang magandang hapon o gabi mga ka-cube. So eto na naman tayo, nagbabalik. So Bali Friday ngayon. So alam niyo na ibig sabihin ng pag Friday. So oras na naman para mag part-time delivery tayo. So umpisa na naman natin. So Bali natagalan tayo mag part-time ngayon since busy tayo sa full-time job natin. So kaya eto, ngayon lang tayo nakapag-video kasi nga hindi ko maasikaso yung pag-deliver since pagod na rin ako. 10 hours a day ako sa almost 2 weeks na ito o 1 week. Almost 1 week na rin akong 10 hours kada araw. So kaya eto ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para mag part-time ulit. So bali ito, unang delivery natin, $24 something. So andito na ako sa parking lot ng Superstore. So ayun, pasukin na natin ito. Baka pasukin pa rin ba? Few moments later. Yan mga kids, so bali na saglit lang natin itong $24 na. Bali ito na, last item na tayo. So margarine na lang kukunin natin. So yun, so mabilis lang natin natapos to. Sabi 22 items. Yun pala, isang piraso 5, isang piraso 4. So mas napadali tayo. So ito, punta na natin to. Nandito tayo sa margarine. Ayan, so Bessel. Dito itong Bessel. Ano ba ito? Olive oil. Olive oil, ito 454. So ito siya, olive oil for 1 piece. 154. So scan na natin to. Scan barcode lang, ganyan lang. Yun, so tapos na yun, 10 minutes, pero yun yun, in 10 minutes natapos natin siya. Proceed to check out na tayo. So yun, kita-kits tayo maya maya. So yun mga ka-cube, so nakita nyo naman 10 minuto lang tayo nag-grocery. Mabayaran na tayo ng $24. Bale ito, punta na tayo sa counter para makarami tayo mamaya o makarami pala tayo ngayong gabi. Ayan, so sa counter tayo, sa hanap tayo ng mag-exit. Kaso pang full load ngayon yun mga ka-clip. So bale ito, papunta na tayo kay customer. So bali 2 minutes lang simula dun sa grocery store. 2 minutes lang yung biyahe natin, meron na tayong $24. So ewan ko kung may hidden tip to. So hopefully meron, pero kung wala man okay lang, $24 na rin yun. So all in all siguro mga 20-25 minutes naka $24 agad tayo. So di na masama yun, di ba? So yun, so punta na tayo kay customer. So yan ang kagandahan dito mga ka-cube. So pag malapit yung delivery, tapos ganito $24, $25, ba makakarami tayo niyan. Pero hindi naman lagi-lagi may nag-grocery syempre. So kaya yun, so talagang kailangan mapili ka rin sa pick up mo, yung hindi ka lugi. So ito hindi tayo lugi dito kasi malapit lang, tapos saglit lang, 10 minutes lang natapos na natin yung order ni customer. So di ba? So yun ang kagandahan pag kabisado mo talaga yung lugar. So hindi ka na mahirapang hanapin yung mga items. So kaya yun, so kahit above 20 items, 30 items pa yan, kayang-kaya natin yan in less than an hour. Basta tama lang yung bayad sa atin. Kasi meron yung mga sobrang dami ng items, tapos ang baba ng bayad sa bayad. So hindi ko kinukuha yung mga yun. So hinahayaan ko lang yun. So hanggang taasan nila yung bayad. Kasi sino ba naman kukuha ng 100 items for $20, diba? So lugi-lugi ka ron. So yun, so almost nandito na rin tayo. Kita 1 minuto lang, 1 minute pa lang yung video na naka-on natin. Almost nandito na tayo sa customer. So ayan, nandyan na. Da-drop off na lang natin to. So kita-kits tayo maya-maya. Ano ba number 18? The customer requested you leave the order at their door. They added the following Ayun, 18, instructions. ikot na lang natin. Leave at my door. Ikot natin. Kasi hindi tayo nila. 18. Sakit ng likod ko mga ka-clips. Tumama doon sa estante doon sa cashier kasi nalaglag yung mangga. So kaya inano ko pa sa ilalim. Tapos pag angat ko, sumabit yung balakang ko. Ang sakit. So anyway, so yan. So andito na tayo. Di-deliver lang natin ito kay customer. So yun, maya. Few moments later. So yun mga ka-cube. So bali ito, pangalawang order natin. Bali magkano ito? $22 something. So yun, so for 7 kilometers to, pero konting items, 5 or 7 items ata. So hindi na masama. So madali natin itong matatapos at madali din natin itong may deliver. So yun, pasok na ulit tayo sa loob. So yan, tapos tingnan natin kung ano ba yung kailangan natin i-grocery. So ganyan lang ang app. So kung nagtatanong ko kung paano gamitin ito, ayan. So bali ganyan pag nakakuha na kayo ng order.
So yan, so bali yan bibili natin sa loob. So bali nila ako muna ng plastic. Dami ng plastic dito sa dami ng extra plastic dito sa plastic. Kaya napitipigil na lang sila. Parang hindi na sila ito. Dito na yung malimang plastic. East toward Progress Avenue. Yun, so bali mag-e-aircon tayo kasi merong ice cream na kasama tong order na to. So ayoko naman matunaw to agad. So kaya ito, buksan natin yung aircon para naman maging masaya si customer. So bali ito, so papunta na tayo kay customer. So tara, punta na tayo kay customer. So yan, turning left na tayo. Bali malapit na tayo. Pagkaliwa natin dito, kakada na tayo dyan. Tapos yun, malapit In na tayo sa 300 customer. meters, turn right onto Packard Hindi Boulevard. naman yung GPS, 300 meters lang. Napakalapit lang yung sa grocery store. Kung ganito lang sana lagi yung order natin. Kung $20, Turn right onto $20 Packard every Boulevard, 15 and your minutes, hindi destination na will masama be yun. on the Ha? left. So panalo tayo doon pero malabo mangyari yun. Mukhang dinidistribute nila to sa mga tulad nating delivery guys eh. Kasi nung naka $45 na tayo, medyo bumagal na yung order eh. Kasi mag $50 tayo in less than an hour. Kaya siguro binagalan yung pagbigay ng order sa akin. Napapansin ko yan eh. Pag nag-reach na ako ng almost $40 in less than an hour, wala na ako nakukuha ang order. Maya ulit pagpapahingayin muna nila ako. Siguro ganun nga eh. So ewan ko lang ha kung totoo yun. Your Bale ito, destination is on the ayun na, left. narinig nyo, andito na tayo. Destination The on the left customer na. requested you leave the order at their door. They added the following instructions. Leave at my door. Yan na, so bali deliver ko muna to. Yon mga kakib, so bali na i-deliver na natin yung order ni customer. Para naglolo ko pa tong rover ko. Hindi ata na i-record yung drop off natin. So bali ayan, makikita nyo yan. So nandyan na i-deliver na natin dyan. So yun, so hindi nag-tip si customer. So pero okay lang, $24.25 pa rin yun. So yun, so balik na tayo dun. So pang-apat na order pa lang natin. Naka $27 na naman tayo. Ito, so bali $27 yan. In 10 minutes, natapos natin siyang i-grocery. So yun, bayaran na uli natin to. So ayan, na-deliver na natin $27.50 the next day. Yun mga kakib, so bali ito na ata ang pinakamabagal na Sabado ngayon. Wala pa tayong order. Anong oras na? Alas 10 na. Sana kinuha ko na kanina yung $20 pero malayo-layo kasi nakatinatabad pa ako. So okay lang, so bali ito, punta mo tayong town center. Bibili muna ako makakain, nagugutom na ako. So yun, pasok tayo sa loob ng Scarborough Town Center. After many hours. Yan mga ka-cube, so bali ito 5:30 na lang hapon, Sabado. So bali kagaya nga lang sinabi ko kanina, grabe sobrang bagal ng pasok ng order ngayon yung araw na to. Hindi ko alam, so ito atang pinaka worst na araw na kapag DoorDash ko. Itong pinaka mabagal, sobra. Bali naka 119 pa lang tayo simula kanina. So kaya umuwi muna ako, kumain ako, tsaka umidlip. So bali ito, so yun, so meron tayo nakuha ang order. Tsaka ang bababa ng order talaga ngayon. $21 lang siya. $21.50 pero konti lang naman yung item, tsaka 6 kilometers lang siya. Kaya kinuha ko na kaysa naman yung wala tayong ginagawa sa bahay yun. Katambay lang, panood lang tayo doon. Kaya ito, para makalabas ulit ako, kinuha ko na ulit itong $21 na to. $21 nga ba to? Tignan natin kung magkano. Oh, $21.50 nga. $21.50, bali ilang items siya. Bali 13 items lang siya. So $21.50. So yun, pagtsagaan na muna natin to para meron tayong ginagawa para hindi tayo antukin lalo kasi lalo akong antok nito pag nasa bahay lang. So ayan, deliver na natin tong order ni customer. Kaya ako ganyan maglakad, kinarga ka na yung bigas para isang bali ka na lang. Yon mga ka-cube, so bali ito, anong oras na ng Sabado, gabi na ng Sabado, so bali tapusin na natin itong araw natin. Medyo mabagal talaga ngayon, so tugangan sinabi ko kaninang maga, anong oras na tayo nakakuha ng unang order, alas 11 na, tapos umuwi pa tayo ng alas 4, kaya naka $140 lang tayo. Hindi gaano maganda ang biyahe natin ngayon, hindi man lang tayo naka 150. Gusto ko sana kumuha pa ng order pero tinamad na ako kasi medyo malayo yung delivery kaya hindi ko na kinuha. Umuwi na lang tayo. Tapos yung bumili pala ako ng Domino's Pizza dito sa tabi ko ngayon.
So yun, so bali, gaya nga sinabi ko, hindi talaga pare-pareho ang kita natin kada linggo. So ito ata ang pinakamababang kinita natin sa loob ng isang araw kasi usually lagi tayo nakaka 200 or 180, 190 pero ngayon 140 lang. Pero okay lang yan mga cubes, ganyan talaga ang ang delivery. Supply and demand, bababa ang demand ngayon kaya maraming driver sa labas. So siguro kaya hindi tayo nakarami ng delivery ngayon. So yun muna mga cubes. So kita-kits ulit tayo sa susunod na delivery video natin. Marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like. The next day, Sunday. Good morning mga ka-cubes. So ito, bali linggo ng umaga. Alas 9, unang biyahe natin. Buena mano ngayon. Mukhang marami tayong magiging biyahe ngayon kasi kung makikita niyo yung ulap, makulimlim ngayon. So ayan, nandito tayo sa Shoppers Drug Mart. Unang buena mano natin. Napakalapit lang, 1 kilometer lang for $17.50 for items. Mukhang may sakit yung magpapa-deliver to, nagpapabili ng gamot. So yun, pasok tayo sa loob. May candy pala sa bibig kaya ganyan ako magsalita. Okay, pasok muna tayo sa loob. So muna tayo, Arab store na tayo. Arab store. Tingnan natin kung ano ba ito. Ayan, Advil. Ang gamot nga, saka thermometer. Natin ito. Stable nga. So yun. So wala pa tayo mga 5 minuto. Natapos na natin yung order ni customer. Grabe. 4 na items lang, $164 yung nabili natin para sa customer. Mostly siya, gamot tsaka thermometer. Mahal yung thermometer, $64. Tapos kailangan din niya ng ano ba yung binili niya? Advil, Pepto, tsaka Turn left toward McAllen Road. sa Turn Hydrolite. right onto McAllen May Road. sakit na yung customer, so hopefully may deliver na natin ito ng mabilis para mainom niya na yung gamot niya. Turn right So onto yun, so McAllen punta Road. na tayo kay customer. Almost 3 minutes lang naman yung biyahe natin. So yun, kita-kits ulit tayo maya-maya. Mukhang bubuhos na yung ulan Grabe. In 600. Ganda ng building ito. Na-renovate na talaga. Dati bago kami dito pa sana kami. Uy, grabe. Ano kayong tinip ni customer? Yon mga ka-cubes. So bakita mo nga naman, magandang paniwala to. Pag sinuswerte nga naman tayo, 1750 lang yung kanina. Muntikan ko pang hindi kunin. Kasi nasabi ka, ba't ang liit? 1750 kasi below $20. Pero okay lang. Nagulat naman ako na natapos natin kung makikita nyo. $28 ang binayad sa atin. So yun, di na masama yun. Magandang panimula to. So hopefully makarami tayo ng ganitong order para makabawi tayo kahapon. Kasi nga naka $140 lang tayo kahapon. So yun, so balik muna tayo doon sa paboritong lugar natin kung saan tayo naghihintay. So hopefully bigyan tayo ng maraming order. So yun muna mga kids, kita-kits tayo maya-maya. Sana wag din bumuhos pala yung ulan. Mukhang bubuhos yung ulan, nagbabadya. Pero okay lang yan na mayroon. Yon mga ka-cubes, so unang order natin sa Superstore ngayon. So for $21. So kanina naka 28 na tayo. So makakagiging $49 na tayo. Almost $50 na sa loob lang ng isang oras. At kalahati, hindi na masama yun. So pasok na muna tayo sa loob. Umpisa na natin ito. Saka ang kagandaan ito for items na siya. So yun. Few moments later. Grabe, init. Ang bigat no kasi isang case ng Coke tsaka case ng Gatorade yung deliver natin. So ayan, so bali, nagulat na naman tayo mga ka-cubes. Naka $28 na naman tayo. Ang pinakita lang sa atin is $21. Medyo malayo siya, mga 5 kilometers. Nagdadalawang isip pa ako kung kukunin ko yun kasi nga medyo mabigat. Pero okay lang, so naging $28 siya. So yun, nakamagkano tayo total ngayon? Naka $57 na tayo sa loob lang 2 oras. Wala pang 2 oras. $57 na tayo, hindi na masama yun. So yun, so balik muna tayo doon. So hinihingal pa ako, balik muna tayo doon sa paborito nating lugar kung saan tayo naghihintay ng order. 1 hour later. Yun mga ka-cube, so update. So bali 7 alas 8 na, 7:40 na, last order na natin ngayon. So bali kinumpleto ko lang, naka 400 something lang tayo.
itong weekend na to, kaya kinuha ko itong $15 order na to. So yan, pasok na tayo sa loob. At lakas ng sounds, grabe. Meron kasing ano sa likod ko. Merong party dyan ng mga anong ba tawag, ewan ko. Yon mga ka-cube, so bali oras na naman para tapusin natin ang isang linggo ng ating part-time delivery. Bali hindi pala isang linggo, bali 2 araw at kalahati tayong nag-part-time. Bali nung Friday, nag-umpisa tayo ng Friday ng alas 5. Tapos ngayon, uwi tayo ng alas 8. Almost like 2 days lang din pala tayo nag-part-time. Di pala tayo nagpagabi ngayon. So bali ang kinita natin ngayong linggo sa ating part-time ay... Ang total natin ay hindi ko na makita. So mamaya ko na lang ipopost ko na lang dito yung total. So alam ko naka 434 something ata tayo. So hindi na masama yun. So balik kahapon kasi tulad nga gaya nga ng sinabi ko sa video, talagang gumapang tayo, maka 140 lang tayo kahapon. So ngayon hindi ko alam kung nakabagkano tayo ngayon. So tingin ko mga naka 200 ata tayo ngayon o $180, hindi ko lang alam. So pero ang total natin is alam ko is $434 sa DoorDash tsaka sa Uber Eats. Pinagsama natin, naka-isang delivery tayo ng Uber Eats. So yun mga ka-cube, so gaya nga sinabi ko, so panapanahon din talaga ang pagpapawag-time na ganito. So hindi pare-parehas ang kita natin. So sa ngayon, medyo tama lang yung kita natin. So 400, at least naka 400 plus pa rin tayo sa loob ng 2 araw. So yun mga ka-cube, sana po ay na-inspire kayo at kung gusto nyo pong subukan to at may mga tanong kayo sa mga papunta dito o kaya sa mga nandito na sa Canada, wag po kayong mahiya magtanong sa akin. Maraming pong salamat.